Isang magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na sa'yo, Mystery. Bago po ang lahat, nagpapasalamat na ako kung sakaling mabasa nyo itong sulat ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Nena. Nasa edad 38 na po ako ngayon at may sarili na ding pamilya. Ang aking kwentong ilalahad sa inyong mga tagapakinig ay nangyari noong 13 taong gulang pa lamang ako. Sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring ito, hindi ko mapigilang maluha, Mystery. 2 po kaming anak ng aming mga magulang. Ang panganay po ay tawagin na lang po nating Lucy. Napakaganda at napakabuti po ni Ate Lucy, Mystery. Nasa edad 17 pa lamang siya noon, pero marami na ang umaakyat ng ligaw sa kanya. Sa maniwala kayo o hindi, Mystery, pumipila araw-araw ang mga masusugid na gustong makaakyat ng panliligaw at masilayan ang napakakinis at maamong muka ng aking ate. At dito na po magsisimula ang kwento ko, ang tungkol sa isang manliligaw ni Ate Lucy. Muli, Mystery, ako nga po pala si Nena at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Isang hapon, habang ako ay pauwi ng bahay galing eskwela, nakita ko agad sa malayo ang bahay namin na may pilang mga kalalakihan para umakyat ng ligaw kay ate. Tumakbo agad ako nang makita ko si nanay sa labas ng bakuran. Nay, mano po? Kawaan ka ng Diyos. Para atang nahuli ka ng uwi ngayon, Nena. Baka kung saan-saan ka nagpupunta, ha? Nanay naman, alam niyo naman pong nilalakad ko lang yung eskwelahan. O siya, sige. Mag-aral kang mabuti para naman makatulad ka sa Ate Lucy mo. Nay, hindi naman po ako kasing talino ni ate. Pero nag-aaral naman po akong mabuti. Abay, dapat lang natularan mo ang ate mo. Hindi lang ganda ang kaya niyang ipagmalaki, pati na rin ang kanyang talino. Nay, parang talino lang po yata yung mapapagmalaki ko eh. Ano ka ba? Nena, maganda kayong parehas para sa akin dahil mga anak ko kayo. Para sa inyo. Pero teka, Nay, ang dami namang manliligaw ni ate. Hindi nga masyadong makapag-aral ang ate mo, gawa ng mga umaakyat na ligaw na yan. May napili na ba si ate, Nay? Nako, bawal pang magka-boyfriend yan. Tutol na tutol nga ang tatay mo, pati na ako. Kung tutol kayo, bakit tinaayaan niyo po sila na umakyat ng ligaw kay ate? Abay, mapipigilan mo ba sila kung gusto nilang dumalaw at magbigay ng mga kung ano-anong pagkain at regalo? Nay, nandyan ba ulit yung lalaking may balat? Nang marinig ni nanay na humina ang boses ko, sinabayan niya ito. Oo, nandun yun. Ewan ko ba kung bakit naiisipan pang manligaw nun eh. Hindi naman nagsasalita. Mystery, may isa po kasing weirdong manliligaw si Ate Lucy. Araw-araw po itong pumipila upang makita si ate. Pero iba yung estilo niya. Kapag siya na ang mauupo upang kausapin si ate, tahimik lamang ito at nakatitig lang kay Ate Lucy. Maging si tatay man ay hindi komportable sa ginagawa ng lalaking may balat sa muka. Hindi naman po sa may kapangitan siya. Ang totoo nga po, kung mawawala lang ang kulay pulang balat niya sa may bandang kaliwang pisngi, ay may itsura ito kung tutuusin. Ayon pa kay ate, isang beses lang daw ito nagsalita nang sabihin ang pangalan niya at kung saan siya nakatira. Nung sinabi nga po ni ate ang pangalan nito sa akin, hindi namin mapigilan ang tumawa.
Orova. Orova daw ang pangalan nito at doon daw siya nakatira malapit sa may ilog. Habang ikinukwento ni ate ito sa akin, sabay kaming tumatawa noon sa kanyang kwarto. Nay, baka naman nahihiya lang siya kapag nakikita niya na yung kagandahan ni ate, di ba? Ay, siguro nga. Mabait naman yung tao. Mukha namang hindi gagawa ng masama. Pero parang ayaw ko pa rin siya sa ate mo. Kung siya yung magugustuhan ni ate, Nay, di tanggapin na lang natin. Tumigil ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Nena. Sige, magbihis ka na dyan sa taas. Biro lang, Nay. Kayo talaga. Sige po, pasok na ako. Araw-araw ay ganoon ang dinadatnan ko sa bahay pag-uwi ko galing eskwela. Maaaring sa ibang babae ay inggit ang mararamdaman para kay Ate Lucy ko. Pero ako, humahanga sa kanya dahil kahit sa ganda niya ay nagagawa niyang makisama at makiharap sa kanyang mga manliligaw. Kahit na ang ilan dito ay hindi niya nakaedad, Misteri. Noong isang gabi, habang kakatapos ko lang sa gawaing bahay, ay papasok na sana ako sa aking kwarto. Nakita ko si Ate Lucy na nagtutupi ng kanyang mga damit. Naisipan kong pasukin siya upang makipagkwentuhan. Hello, ate. Okay lang ba na makapagkwentuhan sa'yo, ha? Oo naman. Tara, pasok ka. Ano bang gusto mong ipakwento sa akin, ha? Naku, ate. Wala naman. Pero baka ikaw meron. Alam na alam mo talaga, ha? Hala, ate. Alam na talaga agad yung ibig kong sabihin. Oo naman. Teka, baka ikaw meron ka ng boyfriend, ha? Maunahan mo pa ako. Hindi, no. Anong boyfriend? Puro adar lang yung ginagawa ko. At saka, wala namang nanliligaw sa akin, di tulad sa'yo. Mabuti naman kung ganon. Ano ka ba? Ang bata-bata mo pa. Ikaw, ate, may napili ka na ba dun sa mga manliligaw mo? Aha, alam ko talaga yan yung itatanong mo eh. Chismosa ka talaga. Hindi naman sa ganun. Pero sige na, sabihin mo na. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin kina nanay at tatay. Pangako. O sige, ikaw lang yung sasabihan ko nito, ha? Talaga? Ibig sabihin, meron ka ng sinagot, ate? Huwag kang maingay. Oo, meron na akong boyfriend. Sino? Sino, ate? Hulaan ko. Siguro yung moreno na laging may dalang prutas. O di kaya naman kaya yung tisoy na laging may dalang bulaklak. Naku, wala naman sa mga nabanggit mo, Nena. Pogi ba yung mga yun? Para sa akin, pogi sila. Teka, baka naman yung lalaking may balat yung boyfriend mo, ate. Huwag mong sabihin siya. Baka maisipan kong isumbong kita. Loko ka talaga, Nena. Si Orova ba? Mabait siya, pero tahimik. Pero hindi siya yung boyfriend ko. Sino nga? Basta, pangako mo, huwag mong babanggitin kila nanay. Si Luis, yung classmate ko. Ha? Yung Luis? Hindi ko naman nakikitang nanliligaw sa'yo yun. Takang-taka naman ako sa binanggit ni ate na pangalan ng kanyang boyfriend. Marahil Misteri ay hindi ko talaga inaasahan na yun ang kanyang isasagot. Kasi Nena, sa school siya nanliligaw. Gusto nga niyang pumunta rito kaso ayoko. Baka magselos yung ibang bumibisitang lalaki. Isang beses pa lang ata siyang nagpunta rito, ate, nung naghatid ng project niyo. At saka, bakit siya? Sa kanya ako na in love eh. Ganun? Yun lang? Oo, yun lang. Bakit? Napapangitan ka ba sa kanya? Hindi naman. Lalo na kung ikukumpara mo dun sa lalaking may balat. Uy, ano ka ba? Huwag kang ganyan. Naaalala ko tuloy yung balat niya. Natigil na lang ang masaya naming pakikipagkwentuhan nang may narinig kaming isang malakas na kalabog sa bintana. Misteri,
para itong tunog ng isang taong tumalon mula roon. Agad naman kaming napatayo at binuksan ang bintana upang silipin kung ano yun. Pero ang nakita lang namin ay basang lupa na may hugis ng paa. Parang may taong nakatayo roon dahil sa bakas nito. Saglit kaming nakaramdam ng takot kaya agad naming isinara ang bintana. Ilang linggo lang mula nang maibahagi sa akin ni ate ang kaniyang sikreto, ay pinakilala na niya si Kuya Luis sa amin bilang kaniyang kasintahan. Tanda ko pa ang itsura nila nanay at tatay nang marinig ang balita. Nagsalubong ang kanilang mga kilay misteri. Pero sa totoo lang, wala silang masabi sa ugali ni Kuya Luis. Masipag itong mag-aral at mabuti ring anak sa kanyang mga magulang. Sa katunayan, siya ang nag-valedictorian sa batch nila Ate Lucy, kaya kilala na rin siya nila nanay. At hindi nga nagtagal, natanggap din nila si Kuya Luis at naging legal na silang magnobyo sa bahay namin. Dahil doon, unti-unti nang nawala ang mga umaakyat ng ligaw kay ate. Maging si Orova Misteri ay kita ko ang muka sa pagkadismaya nang malaman nila na mayroon ng nobyo si ate. Natatawa na lang ako. Umaasa ba talaga siyang sasagutin siya ng ate ko? Nakikita ko siyang madalas dumaan sa harap ng bahay namin. Tila nais lang masilayan si ate. Nay, napapansin niyo po ba si Orova? Lagi pong dumadaan dito sa atin. Tapos laging nakatingin, parang inaabangan pa rin si ate. Oo, akala ko nga ako lang ang nakakapansin. Pati pala ikaw. Opo, Nay. Minsan nga humihinto pa siya sa harapan. Tapos halos magkanda haba-haba yung leeg kakatanaw kay Ate Lucy. Bigla na lang umalis nung makita ako. Bumaba naman si Ate Lucy mula sa kanyang kwarto nang marinig ang kwentuhan namin. Oh, ang aga naman ng kwentuhan niyo. Hindi niyo ba ako isasama dyan? Halika nga dito, Lucy. May itatanong ako sa'yo. Ano po yun, Nay? Huwag kayong mag-alala. Hindi pa kami magpapakasal ni Luis. Tumigil ka nga dyan. Hindi iyan. Ang itatanong ko sa'yo napapansin mo ba yung manliligaw mong may balat? Ipadaan-daan lagi dito. Si Orova po ba? Oo, siya nga. Oo nga po, Nay. Alam niyo po, parang weirdo po talaga siya. Kasi nakikita ko siya sa school namin. Mag-iiwan ng mga bulaklak pero hindi naman binibigay sa akin. Aba, matindi na talaga yung tama niya sa'yo, ate. Nako, mabuti pa Lumayo-layo ka dyan sa lalaking may balat na yan. Parang ang weirdo-weirdo naman yan. Wala naman po siyang ginagawa, Nay. At saka, wag po kayong mag-alala. Lagi ko naman pong kasama si Luis. Hindi po yan makakalapit. Basta, pinapaalalahanan lang kita. Baka mamaya stalker yan. Nay, ano pong stalker? Yung stalker, yung sunod ng sunod sa iyo, yung masyadong obsessed na. Nay, stalker po, hindi stalker. Basta, yun na yun. Mag-ingat ka ha. Lumipas ang ilang linggo hanggang sa 1 o 2 buwan. At paminsan-minsan ay hanggang sa hindi na talaga namin nakikita pa si Orova. Kaya naman dahil doon, napanatag na ang loob namin ni nanay nung panahon na yon. Halos wala na ring nababanggit si Ate Lucy tungkol kay Orova sa school nila. Hanggang sa isang gabi, kakatapos ko lang magbanyo dahil nagising ako mula sa aking pagkakatulog. Nang madaanan ko ang kwarto ni Ate Lucy, napansin kong bahagyang nakabukas ito. Isasara ko na sana ang pinto nang makita kong parang ang dumi ng sahig niya. Kaya dahan-dahan akong pumasok sa kwarto at napatakip na lang ako ng aking bibig dahil sa sobrang pagkagulat, misteri. Kitang-kita ko po sa sahig ang mga bakas ng paa na may basang-basang lupa pang kasama.
agad kong ginising si ate mula sa pagkakatulog. At laking gulat ko nang siya pa ang nagalit at ako pa ang napagbintangan na may gawa noon. Ano ba yun, Nina? Natutulog ako, diba? Ate, tingnan mo tong nasa sahig mo. May bakas ng paa. Asan? Nanlaki ang mga mata ni Ate Lucy nang makita niya ang mga bakas. Sa una ay ako ang pinagbintangan niya. Pero nung mapaniwala ko siyang hindi ako ang may gawa noon, ay doon lang siya natakot. Dito na rin namin naalala ang nangyari nung nakaraang buwan. Diba, ganyan din yung nakita natin sa bintana mo, ate? Naalala mo din? Oo, ibig bang sabihin may nakakapasok dito sa kwarto ko? Hindi ko alam, ate. Mabuti pa, siguraduhin mong nakalak yung bintana mo. Natatakot na tuloy ako, Nina. Paano ba yan? Gusto mo, samahan na lang kita dito sa kwarto mo. O sige, tama. Dito ka matulog Oo ba, ate? Yun lang pala eh. Ay nako, ang bait talaga ng kapatid ko. Swerte-swerte ko talaga. Kahit minsan maasim yung amoy niya, napakabait naman talaga kaya ang saya-saya ko. Ate talaga? Namuri tapos nanlait? Joke lang. O sige, lilinisin ko na yan tapos mahiga na tayo dito Kinabukasan nga, biglang nagyaya si Ate Lucy na samahan ko raw siya sa pupuntahan niya at wala naman akong atubili na sumama agad. Masayang masaya po ako noon, Misteri, pero parang nawala lahat ng yon nang makita ko kung saan lang pala kami pupunta. Ang buong akala ko ay sa bayan kami pupunta, Misteri. Makikipagkita kay Kuya Luis at ililibre ako ng pagkain. Pero nagkamali ako. Sa Kakahuyan kami nagpunta, doon sa may maliit na ilog. Umupo siya roon at inilagay ang kamay niya sa rumaragasang tubig ng ilog. Ate, ba't tayo nandito? Akala ko pa naman sa bayan tayo pupunta. Gusto mo ba doon, Nena? Oo naman, maraming makakain doon O sige, pagkatapos natin dito, pupunta tayo doon. Ate, kailan ka pa nahilig tumambay dito sa ilog? Doon ko napansin na hinubad na pala niya ang suot niyang tsinelas at nakayapak na pala siya sa lupa. Kailan ka pa naguhubad ng tsinelas sa labas, ate? Masarap to. Subukan mo, Nena. Ang sarap ang lamig. Iwan ko ba sa'yo? Mabuti pa, tara na. Umalis na tayo, ate. Nagugutom na ako. O sige na nga, tara na. Yes! Nandun na ba si Kuya Luis, ate? Pero hindi siya sumagot at halatang nainis siya sa pag-aaya kong umalis agad. Hanggang sa makauwi kami, Misteri, ay hindi naman namin nakasama si Kuya Luis sa paggala sa bayan. Hindi tulad dati. Kaya naman labis akong nagtaka. Hanggang sa makauwi kami sa bahay ay wala akong narinig kay Ate Lucy tungkol kay Kuya Luis na dati-rati ay halos bukang bibig na niya. Pagdating namin sa bahay, inabutan naming naghahapunan sina nanay at tatay. Nandyan na pala kayo. Saan ba kayo galing, ha? Sa bayan lang po, tay. Ito kasing si Nena nag-aya. Ay sige, halika na at sabayan nyo na kaming kumain. Busog pa po ako, Nay. Itong si Nena na lang, baka gusto nang kumain. Walang kabusugan sa tiyan to Hala, ate talaga. Parang konti lang naman yung kinain ko Siya nga pala, Lucy. Parang hindi na dumadalaw si Luis dito. Oo nga, anak. Hindi ko na siya nakikita. Magpapahinga na po ako sa taas. Magandang gabi sa inyo, Nay, tay. Tingnan mo itong batang ito. Hindi pa ako tapos magtanong Hayaan mo na. Baka nag-away yung dalawa. LQ ba ang tawag doon Lover squirrel. Nay, ano pong lover squirrel? Ang ibig pong sabihin ng LQ, lover squirrel. Ganun ba? Sige, kung lover squirrel, lover squirrel.
Pero alam niyo, Nay, akala ko nga po magkikita din kami nila Kuya Luis. Pero hindi po namin siya kasama ni ate. Panay tanong nga ako kay ate, pero parang wala po siyang pakialam. Mabuti pa siguro kausapin mo ang anak mo. Abay, bakit ako lang? Hindi mo rin ba siya anak? Ako ang kakausap kay Luis at ikaw sa anak mo. Pagkatapos naming maghapunan at pumanik na ang mga magulang ko, ako na lang ang naglinis at naghugas ng aming mga pinagkainan. Nang makatapos ako, nagmamadali akong pumasok sa kwarto ni Ate Mysteri. At dahil sa pagkakatanda ko ay pinapatulog niya ako sa kanyang kwarto ulit. Sa isip-isip ko, malamang ay umagahin na naman kami sa kwentuhan, kaya naman excited ako habang paakyat ng hagdan. Pero nadismaya ako pagpasok ko dahil nakita kong mahimbing nang natutulog si ate. At sa sobrang inis ko, niyugyug ko siya habang nakahiga. Ate! 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 Ano ba yun, Nena? Natutulog na ako eh. Nasaan ba yung kumot at unan mo? Wala akong gagamitin. Andun sa loob ng aparador ko. Kunin mo na lang. Inaantok na ako nangiistorbo ka dyan. Binuksan ko ang aparador upang kunin ang kumot at unan dahil bigla akong inantok nang malamang natutulog na rin si ate. Pero Mysteri, nagulat ako sa dami ng mga bulaklak sa loob ng aparador. Sa sobrang dami, animoy nang amoy bulaklak ang buong kwarto ni ate sa bango. Kapansin-pansin din na yung iba ay nalalanta na sa tagal na nito sa loob. Nagtaka ako kung bakit hindi niya ito nabanggit sa akin. Marahil ay inipon niya yung mga bulaklak na bigay sa kanya ni Kuya Luis. Pagkatapos kong makuha ang kumot at unan, isinara ko agad ang pinto at nahiga ako sa tabi ni ate. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas mula nang makatulog ako, pero nagising ako sa pakiramdam na parang may naglalakad sa paligid. Pagmulat ng mata ko, nakita ko si ate na tulog pa rin sa tabi ko. Magtatalokbong na sana ako ng kumot nang mapansin ko ang ibabaw ng kama. Mysteri, may mga bakas ng paa at katulad ng nauna, may kasamang basang-basang lupa. Napasigaw ako sa takot. Nagising naman si ate sa ginawa kong ingay at maging si nanay at tatay ay agad na nagpunta sa kwarto. Anong nangyari sa inyo Nena, Lucy? Tay, tingnan niyo po yung kama ni ate. Paglingon nila ay nagulat din sila sa nakitang mga bakas ng paa. Diyos ko pa! Anong nangyari dito? Naku, may ganyan na naman. Kahapon nasa sahig yan, diba, Nena? Takot na tanong niya sa akin. Pero tinignan ko na lang siya, Mysteri. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Kaya nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Parang nagtaka. Uy, Nena, di ba may ganyan din sa sahig kahapon? Sumagot ka. Oo, ate. Kagabi. Hindi ko alam kung sino ang may gawa. Pero parang ngayon, alam ko na. Ha? Sino? Sabihin mo. Nakita mo ba kung sino yung pumasok dito sa kwarto? Oo, ate. Kilala ko na. Marahil. Ano ka ba? Sabihin mo na nga sa amin, sino ba yung pumasok dito? Oo nga, Nena. Sabihin mo na kasi. Walang iba kundi ikaw, Ate Lucy. Ha? Anong ako? Takang-taka ang mukha niya habang nakatitig sa akin. Hindi matanggap kung bakit siya ang sinisisi ko. Itinuro ko na lang ang direksyon patungo sa kanyang mga paa. Kahit siya ay nagulat sa napansin niya. Punong-puno ng putik ang kanyang talampakan, Mysteri. Kaya naman kahit siya mismo ay takang-taka, hindi rin maipinta ang muka ni nanay at tatay. Sa una, inisip namin na baka
Nagsisleepwalking si ate at hindi niya namalayan ang ginagawa niya. Pero pagkatapos kong sabihin sa kanya ang isang bagay, lalong nakumbinse ang mga magulang ko na may kung ano sa pagkatao ni ate. Hindi mo ba talaga natatandaan, ate? At saka, bakit punong-puno ng bulaklak yung aparador mo? Bulaklak? Anong bulaklak yung pinagsasasabi mo, Nena? Tumayo naman ako para ipakita ang tinutukoy ko. At nang buksan ko ang pinto ng aparador, saka naglaglaga ng mga pira-pirasong bulaklak. Kahit si ate ay nagulat sa nakita niya, misteri. Pero ang pinagkakataka ko, bakit parang hindi niya alam? Nagulat pa nga siya sa dami ng mga ito. May isang maliit na bagay na lumaglag mula sa aparador. Isang kwintas. Natatandaan ko ito. Ito ang kwintas na minsang naikwento sa akin ni ate. Nabigay sa kanya ni Kuya Luis. Nang makita ito ni ate ay para bang nagulat siya. Kinapa niya agad ang kanyang leeg at nang malamang wala ito sa kanya, halos mag-dive siya sa sahig. Ang kwintas ko! Paano ito napunta dyan? Hindi ba't dapat kami ang nagtatanong niyan lahat sa'yo, ha, Lucy? Oo nga. Ano bang nangyayari sa'yo, bata ka? Ano pinagkagagawa mo? Hindi ko po alam, Nay. Tay, hindi ko rin alam yung tungkol sa mga bakas. Maniwala po kayo. Basta ang alam ko, natulog lang ako. Paano kami maniniwala? Kitang-kita ang ebidensya sa mga paa mo. Yung mga bulaklak sa kwarto mo, paano mo ipapaliwanag yan? Sobrang dami. Hindi ko rin po alam, Nay. Ngayon ko lang nakita lahat ng mga yan eh. Sige. Linisin yung dalawa yung kalat sa kwarto ng ate mo. May pupuntahan lang ako. Habang naglilinis kami ng mga bulaklak, ilang beses kong tinanong si Ate Lucy. Pero talagang hindi niya daw talaga alam na may nakatagong ganitong karaming bulaklak sa loob ng aparador niya. Nakita ko rin na sinuot na niya sa leeg ang kwintas na kahahanap lang niya. Pero nagulat ako sa mga sunod niyang tanong. Ay, pakiramdam ko ang tagal na naming di nagkikita ni Luis. Ganito talaga siguro yung nagmamahal no, Nena? Ha? Anong sinasabi mo, ate? Ngayon ko na lang ulit narinig sa bibig mo yung pangalang Kuya Luis. Siyempre, araw-araw kong babanggitin yun. Boyfriend ko yun eh. Pero ate, ilang araw na kayong hindi nagkikita, di ba? Anong ilang araw? Diba nandito siya kahapon? Ate, mag-iisang buwan na ata simula nang huling pumunta dito si Kuya Luis. Nagtatanong na nga kami ni na tatay at nanay sa'yo eh, pero hindi ka sumasagot. Akala nga namin, break na kayo. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo, Nena? Imposible yan. Posibleng mangyari iyon. Nagkagulatan na lang kami nang biglang sumagot ang isang matandang lalaki. Kasama niya si nanay at tatay na nakatayo sa may pintuan ng kwarto. Base sa itsura, porma at mga dalang gamit nito, marahil ay isa siyang albularyo. Agad niyang sinuri si ate matapos itong mahiga sa kama at sa sinabi ng matanda, lubha kaming natakot at nabigla. May nagkakagusto sa anak ninyo. Isang engkanto. Ha? Paano mo nasabi yan, tata? Oo nga, nakakasiguro ka ba dyan? Dahil yun sa pagkawala niya ng ilang alaala. At ang mga bakas, pati na rin ang putek sa paa niya ay nagpapatunay na sumasama na ang anak niyo sa kanya. Hala, kaya tama po ba na sa kanya ang mga bakas na nakikita namin? Sa kanya nga mismo galing iyon. At tuwing gabi lang ito nangyayari kapag natutulog na siya. Marahil nga po, maliban na lang po nung unang beses na makita namin yung bakas sa labas ng pinto kung saan gising kaming dalawa ni ate. Marahil yun ang unang pagkakataon na dumalaw siya sa ate mo. Diyos ko,
Tulungan niyo kami. Malalaman ba natin kung anong engkanto yan, Tata? Biglang nagpakuha ng tubig si Tata na albularyo at sinindihan niya ang isang kandilang puti. Pinatakan niya ng luha ng kandila ang tubig upang makabuo ng imahe. At misteri, lalo kaming kinilabutan ni Nanay nang sabihin ng albularyo ang nakita niya sa kandila. Isang lalaki na may dumi sa mukha ang nakikita ko rito. Napapansin ko rin ang batis o ilog na kasama. Hala, si Orova, ate! Kung ganoon ay kilala niyo siya. Saan mo nakuha ang pangalang yon, bata ka? Pangalan yun ng isang lalaki na umaakyat ng ligaw sa anak ko at may balat siya sa mukha. Ang pangalang Orova ay isa sa malalakas na engkanto ng tubig at lupa. Masyado na itong malakas para sa akin. Kung ganoon hindi mo ba matutulungan ang anak namin? Nakita kong kumapit si ate sa braso ng matanda habang umiiyak. Manong Tata, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po akong magmakuha ng engkanto. Ayoko po. Yumuko lamang ang matanda at may kinuha sa kanyang itim at maliit na bag sa leeg niya. Iniabot niya ito kay ate. Isang maliit na kwintas na gawa sa tali, habang ang pendant naman ito ay parang galing sa isang pinutol na bahagi ng sungay ng hayop. Iniabot ito sa kamay ni ate. Suotin mo lamang yan araw-araw upang layuan ka ng mga engkanto. Tanging yan lang na maitutulong ko sa iyo. Pagkaabot nito kay ate, ay agad niyang sinuot ito sa kanyang leeg, kasama ng kwintas ni Kuya Luis. Mabilis na tumayo ang matanda at nagpaalam kina nanay at tatay. Humawak pa siya sa kanilang mga balikat. Yan lang ang magagawa ko. Pagpasensya niyo sana. At huwag na huwag niyong aalisin ang tingin sa inyong anak. Dahil sa isang iglap, maaari na siyang makuha sa inyo. Ngayon na, pumapayag na pala siyang sumama sa engkantong yon. Salamat. Sana iwasan na siya ng engkanto sa binigay niyong pangontra. Nang makaalis na ang albularyo, lahat kami ay nakatingin kay Ate Lucy. Nang mapansin niya yon, ay ngumiti lang siya sa amin. Nay, Tay, Nene, huwag kayong mag-alala. Nakakasiguro ako, lalayuan na ako ng pesting Orova na yan dahil dito sa bigay ni Manong Tata. Sana nga, ate. Pero, bakit ka pa kasi sumasama dun sa engkanto? Oo nga anak, bakit ka ba sumasama sa kanya? Wala po talaga akong matandaan, Tay. Ang alam ko lang, natutulog ako tapos nananaginip ako na may kasama akong gwapong lalaki. Dinadala niya ako sa isang palasyo na punong-puno ng mga ginto. Yun lang po yung naaalala ko. At saka, kumbinsido ako na panaginip lang naman yun. Kung ganun siguraduhin mong hindi mo tatanggalin ang bigay sa'yo na kwintas, ha, Lucy? Ayokong mawala ka sa amin. Oo naman, Nay. Kayo ang pamilya ko. Pero, pwede ba akong humingi ng pabor? Ano yun anak? Ang sabi kasi ni Nena, matagal nang hindi nagpupunta si Luis dito. Pwede niyo po ba siyang kausapin na dalawin naman ako? Namimiss ko na po kasi siya. Sige, ate. Pupuntahan namin si Kuya Luis. Buong gabi namin siyang binantayan ni Nanay sa kwarto niya at nagpapalitan kami ng pagbabantay kung sino ang matutulog at sino ang magbabantay. Pagsapit ng umaga, wala namang nangyaring kakaiba misteri. Naging maaliwalas ang paligid at gaya ng sinabi ni Manong Tata, mapipigilan ng kwintas ang paglapit ng engkanto kay ate. Nagpasama naman si tatay sa akin para puntahan si Kuya Luis sa kanilang bahay. Pero hindi na kami umabot pa roon dahil nasalubong na namin siya sa bayan. Binati pa kami nito at akmang aalis na. Teka Luis,
Aalis ka kaagad. Hindi mo man lang ba tatanungin si Lucy? Pasensya na po tito. Hanggang ngayon po kasi masama yung loob ko kay Lucy. Ha? Bakit naman, Kuya Luis? Yumuko lamang siya. Halatang ayaw niyang pag-usapan ang lahat. Iho, may problema ba kayo ha? Magsabi ka lang. Hindi ho ba nabanggit sa'yo ni Lucy? Nakipag-iwalay na po siya sa akin. Mag-iisang buwan na po. Ha? Paano nangyari yun, Kuya Luis? Hindi ko rin alam. Ang buong akala ko nga, malalim na yung pagmamahalan namin ni Lucy. Pero nakita ko siyang tumatanggap ng bulaklak mula sa ibang lalaki sa school at madalas na niya itong kasama. Noong tanungin ko siya tungkol dun saka siya nakipag-iwalay sa akin. Pero kuya, wala siyang sinasabi tungkol sa paghihiwalay niyo. Oo nga. At bakit hinahanap ka pa rin niya hanggang ngayon? Hindi ko rin po alam ang sagot sa tanong niyo, Tito at Nena. Ngayon pa lang po kasi ako unti-unting nakakabalik sa dati. Ang totoo po niyan, napabayaan ko kasi yung pag-aaral ko noon dahil sobrang nasaktan ako. Ako na ang humihingi ng pasensya sa iyo, Luis. May pinagdadaanan kasi ang anak namin. Baka pwede mo siyang dalawin sa bahay. Matagal bago nakasagot si Kuya Luis Misteri. Susubukan ko po, Tito. Sige, iho. Aasahan kita ha. Sige ho, mauna na po ako sa inyo. Lubos ang pagtataka ko kay tatay kung bakit hindi niya sinabi kay Kuya Luis ang lahat ng nalaman namin mula sa albularyo. Tay, bakit hindi mo sinabi yung lahat kay Kuya Luis? Dahil ayokong maawa siya sa kalagayan ng ate mo. At kung talagang mahal niya si Lucy, pupuntahan niya kahit wala siyang nakakaawang dahilan. Ay, nakakaawa din si Kuya. Sa school lang pala, may nagbibigay na sa kanya ng bulaklak. Siguro, yung mga bulaklak sa aparador, no, Tay? Tama ka dyan, Nena. Mabuti pa, umuwi na tayong dalawa para may kasama na sila roon. Pagdating namin sa bahay ay sinalubong na kami ni nanay at ate sa kusina upang maghapunan. Nagtanong agad si ate kung nakausap ba namin si Kuya Luis at binahagi namin ni tatay na papunta ito bukas sa bahay namin. Kaya naman laking tuwa ni ate habang kumakain. Napanatag na rin ang kalooban namin nang makita naming masigla na ulit si ate sa tulong ni tata at ng kwintas niya. Pagkatapos kumain ay nagpaalam si ate na maliligo lang sandali dahil sa sobrang init. Tatayo na sana ako upang samahan si Ate Lucy. Maliligo lang ako, Nena. Tulungan mo muna si nanay dyan sa pagliligpit saka ka pumasok ng kwarto. Magkukwentuhan ulit tayo. Talaga, ate? Sige, maghuhugas na agad ako. Sige, maliligo na po ako, Nay. Inabot siguro ng kalahating oras ang pagliligpit ko, Misteri. At nang makatapos ako ay nagmamadali akong pumasok sa kwarto ni ate. Sa puntong yon ay naliligo pa rin siya sa banyo. Kaya naman nagtaka ako. Ate, naliligo ka pa rin? Oo, Nena. Malapit na akong matapos. Pakiabot nga yung tuwalya dyan sa lamesa. Sandali lang, ate. Pagkahila ko ng tuwalya ay nahulog ang kwintas na bigay ng albularyo sa kanya. Kaya naman parang nakaramdam ako ng takot, Misteri. Ate, bakit mo hinubad yung kwintas mo? Baka kasi mabasa. Gawa pa naman yan sa tali. Baka rumupok agad. Pero pangontra mo ito sa engkanto, hindi ba? Gising pa naman ako, Nena. Huwag kang mag-alala. Pero ate... Ay naku, akin na nga yung tuwalya. Bilis! Di ba magkukwentuhan pa tayo? Kasabay kong pinulot ang tuwalya at ang kwintas na galing kay Manong Tata. Parehas ko itong inaabot sa kanya at wala namang pagtutol niyang tinanggap ito. Pagkalabas niya ng kwarto ay nakangiti agad siya at parang excited na magkwento sa akin. Nakita ko rin na sinuot niya ulit ang kwintas, Misteri, kaya kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko. Masaya kaming nagkukwentuhan tungkol kay Kuya Luis.
kung paano sila nag-umpisang magkaaway hanggang sa maging magkasintahan. Ramdam na ramdam ko ang kasiyahan ni ate sa bawat kwento niya, kaya lalo rin akong nasiyahan. Pero unti-unting nagbago ang daloy ng kwento niya. Kung paano raw niya namimiss ang lalaki sa panaginip niya at ang ganda ng lugar na pinupuntahan nila, pati na rin ang pangako ng lalaking gwapo tungkol sa mga gintong nakapaligid sa kanya. Bigla kong naitanong sa kanya, Ate, sino yung mas matimbang sa'yo? Si Kuya Luis o yung lalaki sa panaginip mo? Napahinto naman si ate at saglit siyang nag-isip. Syempre, alam ko namang hindi totoo yung lalaki sa panaginip ko, kaya ang totoong mahal ko si Kuya Luis mo. Paano kung totoo yung lalaki na yon? Paano nga ba? Siguro si Kuya Luis mo pa rin. Kahit hindi ako kumbinsido sa sagot ni ate, ay medyo nalungkot ako sa bahaging yon, Misteri. Parang may pag-aalinlangan ang sagot niya. Kaya siguro gano'n na lang ang itsura ni Kuya Luis nang makita namin siya sa palengke. Parang hindi na si Ate Lucy ang kausap namin. At marahil naramdaman na rin ito ni Kuya Luis. O siya, tama na yung kwentuhan. Tara na, matulog na tayo ha. Sige ate, napagod rin ako kanina. Halika, humiga ka dito sa tabi ko. Sana lumaki kang maganda, matalino at masunurin kina nanay at tatay ha. Siyempre naman ate, mana ako sa'yo eh. Alagaan mo sila kapag wala na ako ha. Oo, ako pa ba? Teka, bakit ganyan yung mga sinasabi mo? Para namang nagpapaalam ka na. Ano ka ba? Sinasabi ko lang sa'yo. Paano kung mag-asawa na kami ni Kuya Luis mo, di ba? Siyempre, hindi na ako dito titira. Matagal pa naman yun ate. Sa bagay. Pero alam mo, sana mapanaginipan ko ulit yung lalaki. Ano? Bakit naman gusto mo pa rin? Para makapagpaalam ako sa kanya kahit sa panaginip lang. O siya, sige, tulog na tayo. Mahal kita ate. Mahal ko kayo nila nanay at tatay. Mahal na mahal din kita, Nina. Kayo nila nanay at tatay. O siya, sige. Matutulog na ako. Tulog ka na rin, ha? Misteri. Hindi ko alam na yun na pala ang huling gabi na makakasama at makakausap ko si Ate Lucy. Dahil pagkagising ko kinabukasan, wala na siya sa aking tabi. Ang naiwan na lang ay ang kwintas na bigay sa kanya ni Manong Tata. Iniwan niya ito sa tabi ko habang natutulog ako. Hinanap namin ang posibleng puntahan ni ate. Tumulong na rin si Kuya Luis sa paghahanap pero hindi pa rin namin siya makita. Hanggang sa may naalala akong lugar na maaari niyang puntahan. Agad ko itong sinabi kay tatay at halos lahat ng kalalakihan sa amin ay sumama sa paghahanap. At doon nga namin nakita ang katawan ni Ate Lucy, Misteri. Nakahiga siya at wala ng buhay. Doon yun sa ilog kung saan niya ako minsang dinala. Napahagulgol kami ni nanay sa nakita namin. Nang hawakan nga namin si Ate Lucy, parang natutulog lang ito. Pero wala na talaga siyang buhay. Tiningnan pa ni Manong Tata ang katawan ni ate. At kinumpirma niya na sumama nga si ate sa engkantong nagkakagusto sa kanya. At dahil doon, lalong napahagulgol si nanay. Kasabay ako. Maging si tatay at Kuya Luis ay napaiyak na rin. Nakita na lang namin sa kamay niya ang kwintas na bigay ni Kuya Luis. Mahigpit niya itong hawak. Magdadalawang linggo nang nakaburol si ate sa bahay pero wala ni kaunting pagbabago sa kanyang muka. Animoy isang buhay na katawan ang aming pinaglalamayan. Ayaw pa sanang ipalibing ni nanay si Ate Lucy.
Pero si tatay na ang nagpumilit. Kaya makalipas lang ng ilang buwan mula nang mailibing si ate, binawian din ng buhay si nanay. Dahil sa labis na kalungkutan at pagbagsak ng kanyang katawan dulot ng hindi pagkain. Parang naging dobling dagok ang inabot ng pamilya namin, Misteri. Ang masakit pa doon, 3 taon matapos yun, ay binawian din ng buhay si tatay. Marahil ay humina ang resistensya niya dahil sa matinding lungkot din at pag-iisip sa pagkawala ni nanay at ate. Aaminin ko sa'yo, Misteri, may mga gabi noon na gusto ko na ring sumunod sa kanila sa kabilang buhay. Pero tinibayan ko lang ang loob ko. Ang bunsong kapatid ni nanay ang nag-alaga sa akin at tumayong pangalawang magulang ko dahil hindi na rin ito nakapag-asawa. Sa ngayon, Misteri, sariwang-sariwa pa rin sa akin ang alaala ni nanay, tatay at ng aking ate Lucy. Lalo na yung huling gabi na magkausap kami bago kami matulog. Madalas nga, pinapangarap kong dalawin naman nila ako kahit sa panaginip. Pero hanggang ngayon, bigo pa rin ako. Walang katumbas na salita kung gaano ko sila kamiss at gaano ko sila kamahal, Misteri. Pero wala na akong magagawa at hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Ang tanging kaya ko lang gawin ay tanggapin ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Muli, lubos akong nagpapasalamat kung sakaling matampok nyo ang aking kwento sa inyong channel. Maraming salamat po at pagpalain nawa tayo ng Panginoon.